Ito ang Barangay Batong Buhay, isang mining community sa probinsya ng Kalinga. Sa unang tingin, animoy ghost town ang lugar. Dito kasi makikita ang mga dating pasilidad at istruktura ng ilan sa malalaking minahan sa lugar. Pero iniwan man ito ng malalaking kumpanya, dito pa rin nakakita ng panibagong pangkabuhayan ang marami sa mga residente rito. Small scale mining ang kanila ikinabubuhay. Gaya na lamang ni Timothy, 36 na taong gulang. 17 anyos pa lamang daw siya nang magsimulang magmina. Nung bata pa ako, dito na ako. Nung hindi pa ako, hindi ako mag-aral. Tapos, pumunta ako dito. Tagminero ako. Pero wala akong swerte. Puro malas lang. Tapos, pumamilya na ako. Ganon din. Sa mga butas na mistulang maliliit na kuweba gaya nito, nakakakuha ng mga bato si Timothy. Sa mga batong ito naman, nanggagaling ang butil ng ginto. Kahit gabi papasok kami, pero talagang konti rin. Sapat lang sa sahod namin. Hindi aabot sa pamilya. Pero hindi natatapos sa kanyang pagbaba ng bundok ang kalbaryon Timothy. Dahil panibagong hirap ang kailangan niyang pagdaanan para makuha ang ginto. Dagdag peligro pa sa ginagawa ni Timothy ang paggamit ng isang elementong kung tawagin ay mercury o asoge. Kailangan nila ito upang tuluyang makuha ang gabutil na ginto. Kumakapit kasi sa asoge ang ginto mula sa mga dinurog na bato. Mas madaling mabubuong ganito may mercury kang gagamitin. 2003 lang nang lubos na kilalanin ng global community sa pamamagitan ng United Nations Environment Program ang panganib ng paggamit ng mercury o asoge. Resulta ito ng maraming taong pag-aaral at pangyayari sa kasaysayan ng mundo na nagpapatunay dito. Maaari daw maapektuhan ng utak, bato, baga o di kaya ay malason ang isang taong makakalanghap ng usok nito. Meron tayong mga cases sa mga panginginig, ng mga respiratory diseases, mga allergies, mga hika, at iba't ibang klaseng sakit. At ang pinakamalala nito ay maaari mo ito ikamatay. Nang tanungin namin si Timothy tungkol sa panganib na maaaring idulot ng asoge, tapat siyang sumagot na hindi raw niya ito alam. Alam mo po ninyo yun? Hindi po. Parang tubig kung padaanin ni Timothy ang asoge sa kanyang mga kamay. Sa bawat piga, bawat hawak at sa bawat langhap, di niya alintanang lasong pinapasok niya sa kanyang katawan. Ayon sa isang toxicologist, maaring taon pa ang bibilangin bago tuluyang maramdaman ng isang tao ang epekto ng paglanghap ng mercury. Pag sinabi mong acute poisoning, within 24 hours, na-expose yung isang tao sa high doses or concentration of mercury vapor.
So yun, within 24 hours, makikita may manifestation. So parang flu-like manifestation siya. Nilalagnat, ubo ng ubo, masasakit yung katawan. Ngayon, pag sinabi mo namang chronic exposure, more than a month na siyang exposed at low doses of mercury vapor. So iyon, case-to-case basis, meron yung iba, within 1 month, meron na siyang manifestation.